Patuloy pa rin ang bakbakan ng militar at teroristang Maute sa Marawi. Gayunman, sinimula na ng gobyerno ang planong rehabilitasyon para sa lungsod. Ang South Korea nagbigay ng 5 milyong pisong humanitarian aid. Sa ika-46 na araw ng gulo sa lungsod ng Marawi, muling nagpakawala ng aerial strikes ang militar kontra Maute Group. Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga bomba sa mga pinaniniwalaang kuta ng mga terorista. Tinututukan ng gobyerno ang pagsusuri ng pinsala sa lungsod. Ikinakasa na rin ang planong rehabilitasyon sa mga gusali, kalsada, tulay at mga bahay ng mga residente. Ang Department of Public Works and Highways tumutulong sa pagtatayo ng tent para sa evacuees kahit hindi pa natatapos ang gulo para simulan ang kanilang road projects. Nag-coordinate kami sa DPWH ARM and kasama kami sa grupo. And as of now, inaayos na namin yung tuloy-tuloy ang upgrading ng mga evacuation centers at kasama rin yung magtatayo kami ng bagong tent city sa Marawi. Nagbigay naman ng 5 milyong pisong humanitarian aid ang South Korea sa Philippine Red Cross. Gagamitin ito sa pagbili ng pagkain, tubig at iba pang gamit para sa evacuees. Nagpaabot din ang pakikiramay ang South Korea sa mga kaanak ng mga nasawi sa bakbakan ng militar at teroristang Maute. Nananatili naman daw na buo at malakas ang suporta ng Amerika kay Pangulong Duterte para sa pagbangon muli ng Marawi. Ayon kay US Ambassador to the Philippines, Sung Kim, nangako rin ng Amerika na patuloy nilang tutulungan ang Armed Forces of the Philippines sa pagsugpo sa terorismo at mapanatiling ligtas ang bansa. Samantala, hindi naman nagustuhan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang pagpapadala ni PNP Chief Ronald De La Rosa sa Marawi ng 2 pulis Mandaluyong na nakuhanan ng videong pinagahataw ang 2 sibilyang inaresto nila. Personally, sana wag. You should send the best people here because we need the good people to come here and fight this war. We do not need yung patapon dito kasi anong gagawin nito? At saka yung mga tao na ayaw nila pumunta rito pinapilitan lang Maging ang mga opisyal ng provincial government dismayado sa ginawa ni De La Rosa. Pero nanindigan ng PNP chief na tama ang kanyang desisyon sa pagtatapon doon sa mga pulis. Kampante si De La Rosa na sa Marawi mapapatino ang 2 pulis. Ginagalang daw ng PNP chief ang opinyon ng Defense Secretary. Sinasabi ni Secretary Lorenzana na this place only deserves the best cops that we can provide. Well, I guarantee you, after na na-reassign sila dito, they will become the best cops that they can ever become. I challenge kayo mga media, makipagpustahan kayo sa akin. Sino makipagpustahan sa akin na kung mamamalo pa ba yung pulis niya dito, mangyayantok pa ba yan? Tingnan natin.